Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay ko ito'y iyong binago. Ang dami kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa. Good morning, Denmark, Valeriano. Sa pakatatang bigat Lorilyn, Espejo Akuba, Manya. Thank you very much, ma'am. Naimbag na bigat mo. Ma'am Edna Harapal Conetinaw, dyan sa Pinili. Magandang umaga din po sa inyo. Andres de los Santos Tina. Ayan. Magandang umaga. Kay Judy and kay Brenda Rosales dyan sa Kabuuan, good morning. Cheryl Miguel Lagura, Lires Miguel Lagura, Cheryl, yeah, good morning. Princess Lagua Marcos dyan sa Hawaii, magandang tanghali sa inyo dyan. Magandang araw sa iyo, Princess. Pagyaman tayo kini Apo Diyos, tabi na ingatay manen at nakabigat. Ipanangipay na karatayo iti biyag ken kiret. Comment kay Lata, Kapsat. Comment kay Lata, mga kape. Mag-comment lang po kayo. Kahit sabihin lang kung saan location nyo para may acknowledge namin kayo dito sa ating pong morning coffee devotion. Yes, magandang umaga. Nimbag na bigat mo ang kay Arnel Valeriano, and of course kay Auntie Elena and po tuloy sa Asuncion yan sa Canada. Magandang hapon dyan sa Canada. Cas Flordalis Asuncion. A blessed morning there, Cas Pastor and everyone. Thanks for including my request in your prayers. Yes, for us to know, mga kape, we need to pray for all of us, and of course sa mga request natin, katulad po ng anak po ni Casulo Galis Asuncion na meron pong problema sa kanyang sariling pamilya. So padalangin po natin siya, ano po. So maraming salamat sa Panginoon sa umagang ito. At salamat sa pagbigay sa atin ng kalakasang muli. Ayan po. Huwag po tayo magsawa na magpasalamat sa Diyos. Dahil nga po, it is one of the commands of God to give thanks. To give thanks unto the Lord. For this is His will. Ito po ay kanyang kalooban na bawat sa atin manatili na laging nagpapasalamat sa Kanya. Dahil nga, sinasabi ko sa inyo palagi, na ang taong mapagpasalamat, laging masaya. Opo. Pero ang taong mareklamo, naku, ang hirap po yan. Mapapanegatibo
ang dating. Kaya napakahalaga mga kakape na kailangan lagi tayong magpasalamat sa maliit man o mamalaki ang mga natatanggap mong blessings, whatever the circumstances that will come to you. If you learn to express your gratitude to God for everything, dito tayo magkakaroon ng peace of mind. Nagkakaroon tayo ng kagalakan sa ating kalooban. Kaya napakahalaga mga kakape, dahil po ang tao hindi marunong magpasalamat, lagi pong nagre-reklamo yan. Opo. Kaya salamat sa Diyos. And we will play this another song. Salamat sa iyo, Panginoon, which is very familiar na lahat sa atin. But I love to hear the words of it, the lyrics of it. Kasi nakaka-encourage po. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Ayan po. Good morning, Manang Linda Gawat. And thank you very much sa Ma'am Bel Guillermo din sa Spain. Meron din Maningas, of course, kay Manang Merling din sa Pasig City, kay Neneng at kay Jan, kay David Maningas, kay Rosalie, Merdy, Aiko, Tamer, Leong, kay Marvin, ayan po, kay Merdy. Yes, Flodalisa Asuncion, happy new day over there, sweetie. Jenny Ragasa, keep safe always. Yes, good morning, kasi na Jenny Ragasa. And of course, dyan po sa Marikina, Flodalisa Alonso Salvador. Yes, maraming salamat. Buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Keep that in our hearts, mga kapatid, to say thanks to God. And of course, sa lahat po ng mga taong ginagamit ng Diyos para tayo ay makatanggap ng mga blessings o mga bagay-bagay na ginagamit ng Diyos para tayo po ay laging mapapalahanan sa ating pong responsibilidad bilang mga anak ng Diyos nandito po sa ibabaw ng lupa. Habang buhay po tayo, wag po natin kalimutan, meron pong dahilan kung bakit tayo ay buhay, kung bakit tayo naririto. At gusto ko lang pong batiin si Pastor Labrente Kawile, dyan po sa Barangay 27, pastor po doon sa Corimao. Nag-meet po kami kahapon at maraming salamat po, Pastor, sa inyong panalangin. And of course, sa lahat po ng mga pastors na nakikinig dyan ngayon, good morning po. Maraming salamat po for praying for our ministry. And of course, for this program, Morning Coffee Devotion. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng, laging lumalapit sa inyo para
lapit at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, na kung saan kung tayo ay hindi po nagsasawa, ang salita ng Diyos ay laging nagpapalakas po sa atin. Tandaan po natin yan. Ang sabi ng Panginoon, doon po sa Matthew chapter 4 verse 4, that a man is not, man shall not live by bread alone. Okay, yan po ang sabi. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tandaan po natin yan. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kaya magandang umaga dito sa Asia, magandang tanghali dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan po sa Canada, magandang gabi dyan po sa England, dyan sa London, sa Kent, dyan po sa Sunderland, pati na rin po dyan sa Norway, sa Switzerland, sa Spain, sa San Francisco, California, dyan po sa Texas, dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa UAE, lahat na kayo dyan, sa Dubai, sa Daman, sa Oman, sa Riyadh, dyan po sa Kuwait, at saka sa Qatar. Magandang oras po sa inyo at sa lahat po ng mga naabot ng programa natin. Ang kapayapaan ng Diyos nawa'y mababa sa ating lahat. Muli, welcome po sa ating Morning Coffee Devotion at purihin ng Diyos sa kanyang pong bibigay sa atin ng pribilehiyong ganito. Okay, so I just want to update everyone about po sa kalagayan dito sa Ilocos Norte. So sa mga concern dyan, sa mga kamag-anak nila dito sa Ilocos Norte, ito po ang update. If you are not yet updated, though you are updated, I would like to report this just to let us be sure kung ano po ang nangyayari dito sa Ilocos Norte. There are 21 new cases dito sa Ilocos Norte, 21. Ayan po. At yan po ay nag-ulat kagabi sa page ng Provincial Government of Ilocos Norte. Ayan po. So legit po ito. Ano po? Isa pong taga Barangay 13, Baay, Batak City. Isa po siyang babae, 36 years old. Ayan po. Yun po ang huli na na-update kagabi. And itong 22 po ay from Nalasin, Paway. Isa pong SK official. Yun po, from Barangay Nalasin, Paway. Another from Barangay Nalasin, Paway. And dyan sa Barangay Kalaw, Dumalneg. Yan po, Barangay Kalaw, Dumalneg. Ingat kayo dyan, Pastor Jonathan Mason. Dyan po sa Dumalneg. At sa kay Pastor Woody. Ingat kayo dyan sa Dumalneg, mga pastors, and of course sa lahat po na nakikinig dyan na taga Dumalneg, kay Sir kay Sir, kalimutan ko na yung apelyido ni Sir Arnel. Sir Arnel, dyan sa Dumalneg. Ayan. So, ingat po kayo dyan. Maraming salamat. And from Barangay 1, Lawag City. Yan, Barangay 1, Lawag City, Barangay Kabarwan, Pidig. Diyan sa Pidig, ingat kayo dyan. Barangay Kali, Dingras. Yan, Barangay Kali, Dingras. Barangay Karosikis, Pasukin. Barangay Karosikis, Pasukin. Ayan po, Barangay Solbek, Pasukin. Barangay Lanaw, Banggi. Ayan, ito pa naman yung mga madalas na pasyalan ng mga turista, yung mga eryang maganda nito. Okay, another from Lanao, Banggi. From Bubuos, Sulsuna, hindi pa rin natigil doon. Isa pong farmer. Another from Bubuos, Sulsuna. And another one from Bubuos, Sulsuna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, from Bubuos, Sulsuna. Barangay 3, Santa Barbara, Sarat. O din sa Saratay, ingat kayo dyan. And ayan po. So, yan po yung mga ating pong mga updates ngayon patungkol po sa COVID-19 cases dito sa Ilocos Norte. Kaya ingat po tayo palagi. Muli, hindi ko alam kung kailangan pa ba nating ma-remind patungkol po sa ating safety measures, sa ating mga protocols. Pero
Yun po, napakahalaga po yung maging responsable po tayo sa ating sarili in order for us to protect also our family waiting for us. Opo, na umuwi. Kaya ingat po tayo palagi sa lahat naman ng mga nagtatrabaho sa labas. Opo. So maraming salamat Manong Resalito Lopez and of course kay Ma'am Florence, Manang Colya Reyes, and of course dyan po sa Hawaii, Nimbang Aldoyo, Mang Glenda Simon, good morning po, and sa lahat ng kasama natin ngayon. Okay, let's pray po. Tayo po manalangin na. Dakila naming Diyos, maraming salamat po for this morning, for giving us this privilege again to be together para po kami po ay mag-worship sa inyo at magpulong-pulong online para po kami ay makapag-aral ng inyong salita. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin po ninyo, Panginoon, ang aming po mga puso't isipan. Tagalin mo po ang pagmamataas sa aming sarili. That humility will reign in our hearts para susunod na ang iyong pong biyaya. At kung kami po ay nakakaranas ng iyong biyaya, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil dito, ito ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Dahil sa inyong biyaya, Panginoon, we pray that you may please protect each every one of us, all the viewers and all the listeners. Please, Lord, protect them, encourage them, comfort them. Whatever they are facing right now, whatever circumstances or situations, maybe they have problems with their work, with their partner, with their family, in the family, with their employer, with their neighbors, whatever the problem that they have, and even financially, I do pray, Lord, that you may please bless them, help them, please, Lord, comfort them, and protect them from this virus and all kind of diseases, Panginoon. At sa kung meron man, mayroong karamdaman ngayon sa mga nakikinig at mga nanonood, I do pray that you may please, Lord, heal us. Maraming salamat po. Please continue to comfort sa mga kamag-anak, sa pamilya Lumabaw, De Leon, and of course sa pamilya Tobelio, dito po sa aming pong barangay. Patuloy po kayo bigay sa kanila ng pagkakaisa at pagkaunawaan, pagmamahalan. Maraming salamat po. Please continue to work in the life of the frontliners, including the APORs, mga barangay officials, mga officials po ng aming pong bansa. Magsimula po sa aming pong presidente, sa Senate, sa Congress, sa aming pong governor, sa aming pong mayor, doon po sa aming pong leader, sa aming pong komunidad, that you may please continue to bless us with good health, that we may have that heart to serve our constituents with humility and with honesty. Maraming salamat po. Help us, Lord, and please bless each every one of us. Patuloy kayo magtrabaho kay Janelle Sharp sa kanyang pong kalusugan, sa kanyang pong alagayan, physically, mentally, and spiritually. At ganoon din po sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya. Patuloy kayo magtrabaho kay Sir Nemesio Alipio Jr. Opo, maraming salamat. Kay Ma'am Evangeline Buendia, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, LD Alonso, Chike Alonso,
kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Natalie Cheng, kay Manong LD Alonso, kay Delberto Cañete Jr., Grammy Karame, kay Marjorie po, kay Sir Benz, kay Manang Mirna Munoz sa kanyang pong nararamdaman. At ganoon din po Panginoon kay Ma'am Telma, the mother of Brother Jinver, sa kanyang kalagayan, that may please strengthen her at pagalingin. At ganoon din po sa Sir Alcaraz, Sir Ernesto C. At patuloy po kayo magtrabaho Panginoon, even kay Ate Irene Laborte. Maraming salamat po. And please protect also our relatives that are coming here. Pabalik na pupunta rito sa Ilocos. Na maging maayos po lahat, pati sa mga sub-testing at sa mga antigen testing po. Dinadalangin namin sa inyo Panginoon that sila may makarating dito ng safe at makakauwi rin po sila ng maayos. Maraming salamat po. Bless all the viewers and all the listeners, Lord. At ngayon po patuloy na magtrabaho kay Manong Rafael Argasa sa kanyang family. Maraming salamat po. Please give wisdom to all the learners, sa mga nag-module, sa mga nag-online. And of course, wisdom and good health para sa mga teachers and patients. Ibigay mo sa kanila. Please protect all the workers na magtatrabaho, sa mga nabibiyahe, sa mga employers, at ganoon din po Panginoon sa mga naghahanap po ng trabaho, that you may please bless them with good work, good job. Maraming salamat po Panginoon. Bless all the ministries, churches or pastors, that you please use the missionaries effectively in the field where you sent them. Maraming salamat po. Bless us today, Lord. Our loved ones who needs to be strengthened, Lord, palakasin mo po sila. Maraming salamat, and please bless those who will celebrate their birthdays today, that they may use this new chapter of their lives praising you and serving you. Maraming salamat, at Panginoong Jesucristo, we pray for our spiritual growth, that you may please, Lord, palaguin mo po ang aming pong kaalaman patungkol po sa iyong salita, that we may enjoy them and help us to apply them in our hearts. Maraming salamat po. Kung meron mga nakikinig ngayon na kailangan po ng kaligtasan, kailangan Panginoon sa Kristo, that you may please, Lord, use this time to convict us, to realize that we may realize that we need you badly in our lives. You are our God. You are our Savior. The only one. The only way, the only truth, and the only life. Maraming salamat po, Panginoon. Bless us as we learn and study your word. Once again, thank you very much. Bless us all. In Jesus Christ's name. Please, Lord, continue to work in the life of the son of Lord Elisa Asuncion, Cas, at sa galing din po Panginoon sa anak po ni Ma'am Telma, si Christine, sa kanyang pong training, and of course sa pamilya po ng anak po ni Cas Lord Elisa, sa kanyang pong problema, that maging maayos po at hindi po siya maapektuhan despite mag-move on, at yun din po sa kabila, that you may please work in their life also. Maraming salamat po Panginoon ito ang dalangin. Maraming salamat po sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kape. And let us proceed po sa ating pong mensahe. Ayan po, na kahapon po sana ito, pero dahil pure gospel po tayo kahapon, and thank you very much, please share yung ating pong napag-usapan o yung ating pong lesson kahapon, dahil yun po ang number 1 na kailangan pong malaman ng mga tao. Dahil nga po mga kakape, the most important decision of a person in life is to accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior.
Though if you don't want to hear that word personal, I just want to explain it like this. Ang kaligtasan po ay it is between in every individual and God. So it is between God and you. Malalaman mo po yan na dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. Pero ako po ay inaatake na naman ng aking po problema. Alam niyo na po yun. Sandali lang po at pakinggan muna natin itong awiting ito. The Lily of the Valley. Ito na lang. Tupang Ligaw. Pakinggan po natin mabuti itong awiting ito at namnamin, unawain ang kanyang pong lyrics. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Good morning, Manang Linda Gawat, Klasin. And of course, kay Ma'am Glenda Simon, Delberto Cañero Jr., Mercolina Didison sa Taif. Maraming salamat. Saudi Arabia. Diyan po sa Hawaii, Manong Renato Domingo. Maraming salamat. Emelda Marcos Baguyong, God bless you po. Maraming salamat. And peace be with you all. Sir Genovic Echano, magandang umaga po. Marilyn Bacalunso, Fe Salvador Poblete. Yan. Fe Salvador Poblete. Magandang umaga po sa inyo. And of course kay Ma'am Marilyn Ancheta Ceredon. Maraming salamat po, ma'am. And Emerita Baptista Corpus, dyan po sa San Francisco, California. Good morning, Pastor. Thank you for your everyday prayer. God bless you more. Maraming salamat po, Ma'am Marilyn. At Marilyn Rafa Alonso. And of course, salamat po. A blessed good morning, everyone watching and listening with you again. Thank you very much, Ma'am Marita and Judy Brenda Rosales. Maraming salamat, Judy. Pia C. Alonso, Engineer Mildred Alonso Ramos. Maraming salamat po. Wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Brother Jun Vergasanya, maraming salamat. Para kang isang tupang ligaw. Ang awitin po na ating pong napakinggan ay patungkol po sa ating po kalagayan na kung ang isang tao daw ay hindi pa tinatanggap si Jesucristo na kanyang tagapagligtas at Panginoon, para siyang isang tupang ligaw. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Ayan po.
So, nabanggit ko kanina mga kakape na ang pinaka-importante na desisyon ng isang tao sa kanyang buhay ay ang pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Ang desisyon na pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Dahil napakadali lang po na sabihin na tayo po ay naniniwala sa Diyos at nanampalataya sa Kanya. Pero, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi lang po hanggang sa ating lang pong kaalaman, kundi galing po sa ating puso. Dahil nga po alam ng Diyos kung ano po ang timpla ng ating pong mga iniisip at mga ginagawa. Kung ito ba ay puro, sincero, o ito po ay hanggang sa salita lamang. Kaya nga po napakahalaga na katulad po ng sinabi ng Panginoon na ang pakikinig po sa kanyang salita na siya po ang magbibigay sa atin ng pananampalataya. At hindi po tayo mawawala sa lugar o sa landas kung ang ating pong pinanghahawakan ay ang salita ng Diyos. Hindi yung salita ng kahit sino pa man, pero nang dahil tayo mismo nasaksihan natin at nabasa at napakinggan sa salita ng Diyos, mula sa salita ng Diyos. Yan po ang napakahalaga, mga kakape. That's why we need to be sure kung tunay nga po tayong nanampalataya na sa Panginoon Jesucristo. If you have questions about this, you are free to send message to me and I will be gladly entertain your questions. Huwag po kayo mahiya. At siguraduhin lang natin na tayo ay nagtatanong na para gustong matuto. Kasi may mga nagtatanong minsan just to check kung ano po yung ating pong kakayahan. Aminin ko po sa inyo, ang aking pong napag-aralan ay ayon sa mga nababasa ko rin at napag-aralan ko rin sa pamamagitan ng pagdidebosyon dito sa ating pong programa. So, ating pong ilagay sa ating pong puso iyan na kung ang salita ng Diyos ang ating pumapakinggan, let us double check them. Apo, i-double check po natin kung totoo po lahat ng ating mga narinig. Ganun po ang dapat at magandang practice ng isang nag-aaral ng salita ng Diyos. Napakinggan mo, tuwan-tuwa ka, na-bless ka, pero kailangan mong i-check para hindi po tayo mawala sa tinatawag na konteksto ng ating pinag-uusapan. Okay. So, ito po ang ating pong mensahe. Maintaining a positive attitude. Well, we have learned and we have heard much about this negative, positive attitude, kung bakit kailangan natin maging positibo, kung bakit kailangan ang mga negatibo ay hindi dapat nakikita sa ating pumakinikilos at sa ating mga ginagawa. Pero tandaan natin to. Ang ating pong kalaban ay hindi po ang ating pong kapwa. Tandaan po natin yan. There are three main enemies of ours. Meron pong tatlong mga pangunahing kaaway po ng bawat sa atin. Ang una, ang Diablo. Of course. Ang Diablo. Bakit ang Diablo? Kasi laging natatrabaho yan para sa ating ikakapahamak. Ayan. At laging nag-isip yan ng mga bagay-bagay na ikasisira din ng ating mga mahal sa buhay. And ang tinitira po ng Diablo ay ang bawat isa sa atin. Hindi po siya mawalan ng mga tinatawag na temptation o yung tukso sa atin po. Hindi po mawawala yan. Patuloy niyang ipapaalala sa atin yung mga nakalipas na. Katulad halimbawa, alam ng Diablo na ako po ay dating nagiinom, parang ganon. Ako ay nagbibisyo. So, as I do this, habang ginagawa ko ito,
na sa ating pong morning coffee devotion, magpapaalala po yan. Ipapaalala niya yung aking mga flaws, yung pagkakamali ko. Sasabihin niya sa akin, you don't deserve to teach. Dahil alam ko ang iyong nakaraan. Alam ko ang mga kalukuhan mo. O para mga ganong mga bagay. So every time that the devil will remind us about our past, sabihin natin, ang Diyos ay mapagpatawad. Sa lahat ng aking pagkakamali, hiningi ko sa Kanya ng kapatawaran. At salamat sa Diyos, totoo ang Kanyang salita. Na gaya ng sinabi doon sa 1 John 1:9, if we confess thy sins, babasahin ko po sa inyo para sigurado po baka magkamali ako ng sasabihin Okay, dito was 1 John chapter 1 verse 9. Dito po ang sinasabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and praise God for that, and to cleanse us from all unrighteousnesses. So ang sinasabi po dito sa 1 John chapter 1 verse 9, na kung tayo po ay sincero na lalapit sa Panginoon at hingi ng kapatawaran, nagsisisi tayo sa ating mga ginawa, the Lord will forgive us. The Lord forgave us from our past. So ibig sabihin nun, ang sabi ng Diyos, as far is the west from the east, as far as the east from the west, kung gaano kalayo ang silangan at saka kanluran na hindi kailanman magbimit o magsasalubong, ganun po nilayo ng Diyos ang ating mga kasalanan sa Kanya. And one more thing, sinabi ng Diyos sa atin, thy sins I remember no more. Ang ating daw po mga kasalanan na ihiningi natin sa Kanya ng kapatawaran, ang sabi ng Diyos, hindi ko na sila alalahanin pa. Ganun po ang Diyos. Pero ang Satanas po, tuso. Ang ginagawa ng Satanas, pinapaalala sa atin yung past. In where, kung makikinig tayo sa Kanya, oo nga no, ba't ba ako'y nagaganito? Hindi naman pala ako karapat-dapat. Totoo po, hindi po tayo karapat-dapat. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, diyan po tayo naging kagamit-gamit sa Panginoon. Dahil tayo po ay nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Ganun po yun. So, the devil is the number one enemy of ours. And number two is the world. So, when the devil will remind us about our past, remind the devil about his future. Quote po yun. May nagsabi po nun. Pero maganda po yung tinuturo sa atin dito. Na when the devil will remind us about our past, i-remind din natin sa kanyang future. So what is the future of the devil? Ang sabi ng Diyos, ang future ng devil doon sa impyerno. Sa mga naniniwala po na ang demonyo po o ang mga ang diablo at ang kanyang mga demonyo ay nasa impyerno, mali po yun. Mali po yun Mali pong katuruan yon o paniniwala. Ang diablo po at ang mga demonyo takot po sa impyerno. Takot po sila doon. And that will be the future. So where are they? Nasaan sila ngayon? Nandito sila. Nandito sila sa paligid-ligid sa ating kahit saan dito sa mundo. And they are here to tempt us so that we will disobey God. Yan po yun. Siya po ang nagbubulong sa atin na gumawa ng mga bagay-bagay na hindi dapat. Yun po ang trabaho nila. That's why the devil knows our past, but he doesn't know our future. But we know his future, and his future is in hell. Yun po yun. So salamat sa Diyos sa kanyang pagpapatawad. Salamat sa Diyos. At ang number 2 na kalaban natin ay ang mundo. Bakit ang mundo? Marami pong temptation dito sa mundo. Opo.
Ang binabanatan po nito yung kailangan po o yung pangangailangan po ng ating pong physical na katawan. Yung layaw, yung desire. Dito po binabanatan ng mundo. Because everywhere we go, when we see things around us, sometimes tayo po ay naiinggit. Tapos minsan naman tayo po ay nagsiselos. Kung minsan naman tayo nagkakaroon ng kaisipan o puso, sana all, sana ganun ako. And because of that, because of curiosity and because of the desire to gain more wealth, minsan doon na po tayo nagpupokus at hindi natin alam na influensya na po tayo ng mga worldly practices na kung saan hindi dapat. Yung mga bagay-bagay na hindi ginagawa ng isang anak ng Diyos. So when it comes to social life, diyan marami, di ba? May mapapakain diyan, may party diyan. Kaya nandyan na kumakaway ang inumin, o di ba? Ang bisyo, ang layaw. Yan po ang pangalawa nating kalaban, ang mundo. At ang pangatlo nating kalaban, at masabi ko na ito talaga yung isang kalaban natin matindi, ito po ay ang ating sarili. Ang ating sarili. Lalong-lalo na pag pinairal po natin yung ating pong ego, yung ating pride. Oh, yun po yun. Kaya napakalaga po na alamin natin ang mga tatlong kalaban natin ito so that we can pray to God. Lord, please give me that strength that I need to resist the temptation that coming in my mind, in my heart. Please, Lord, strengthen me. And please, Lord, help me. Yun po yun. So, tandaan po natin yan. Ang isa sa pinakamahalaga na desisyon ng isang tao ay ang pagtanggap sa Panginoon, sa pagkilala sa Panginoon Jesucristo at tanggapin siya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Dahil dito magsisimula ang tunay na buhay natin spiritually. And there we can start to grow. Mag-grow po tayo as newborn babes according to the Bible in 1 Peter chapter 2 verse 2. Ang sabi po doon, as newborn babes, desire the sincere milk of the word. So dapat meron tayong kagustuhang matutong lumasap o tumanggap sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang ating pong gatas, pagkain para sa ating pong buhay spiritual na kung saan dito po tayo lalago. So, maintaining a positive attitude is very important, mga kape. Laging piliin ang pagiging positibo. Huwag lang sa COVID, and always think about this. We can control our attitudes and our moods. Opo. Totoo po 'yan. Makokontrol po natin ang ating sarili, di ba? Kaya minsan pag alam mo na ikaw ay laging naging high blood when you have this what we call hindi natin na-control yung ating pong temper. But because tayo po ay naging anak ng Diyos, nandiyan na ang Espiritu Santo na nakikipag-usap sa atin through our conscience, then, imbis na tayo ay mag-high blood o mag-iinit ang ulo natin, then, because of the working of the Holy Spirit in us, then natuto po tayong kumalma. O, diba? Yun po ang blessing. So, imbis na mag-high blood, imbis na uminit ang ulo, imbis na magmumura ka dyan dahil sa pagka-disappoint sa mga nangyayari, dahil sa in-expect nating hindi nangyari, natuto po tayong tumahimik at kumalma. Dahil we can control our attitudes and our moods. Yun po yun. We may not be able to control or change our circumstances or our situation. We may not stop it. We may not able to control the situations and circumstances that will come to us, but at least we can control how we react to them. Lagi natin narinig yan. Madalas natin narinig yan.
We cannot control the things or the situations and circumstances that will come to us. But we can control how we react to them. Kung paano po tayo mag-respond sa mga ganitong mga pangyayari. So, nandyan ang gulo. Anong gagawin mo? Kamag-anak mo yung nanggugulo o yung ginugulo. Baka yung ating pong main reaction, meron tayong kakampihan sa kanila. At ang mangyayari, imbis na makatulong tayo para humupa ang gulo, lalong uminit ang sitwasyon. So, and by that, because of the circumstances or the situation incidents, kung tayo po ay makikinig sa ating pong konsyensya, imbes na tayo yung isang panggatong o manggagatong sa isang gulo, tayo po yung isang tubig na nagpapatay sa baga o sa apoy. So, we can be a peacemaker. Tandaan nyo mga kapatid, in Matthew chapter 5, ang sabi ng Diyos, blessed are the peacemakers, because theirs is the kingdom of heaven, the kingdom of God. Yun po ang sinabi. So, dapat tayo ay maging peacemakers. Tandaan po natin ha, bilang isang anak ng Diyos na nabubuhay at pinipili na maging positibo sa lahat ng bagay, tayo po ay magiging peacemakers. Yun po yun. Hindi po tayo nanggagatong, ha? Tandaan po natin yan. Huwag po tayo manggatong na tayo ang maging dahilan at makatulong pa tayo na mapainit ang sitwasyon. Hindi po. Dapat tayo yung gagamitin ng Panginoon para lumamig ang mainit na sitwasyon ng isang gulo. Ayan po. So, napakahalaga po nun. So, ito pa. We can choose to rejoice when times are hard. Pwede nating piliin na tayo po ay magsaya o maggalak sa mga situations na dumating sa ating bubuhay na hindi po maayos. Katulad po halimbawa ng example ng aklat ng James o Santiago. Dito po sa James chapter 1 verse 2, ito po ang sinasabi. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kung ikaw ay napunta sa sitwasyon na hindi maganda, magulo, at sa sitwasyong ikaw ay pahihirapan o matutukso na gumawa ng isang bagay na hindi karapat-dapat. Ang sabi ng Diyos, imbes na tayo ay magpa-apekto dito, count it all joy, sabi niya. Imbes na tayo ay ang araw natin, imbes na masirang araw natin o ang oras natin o ng gabi natin sa mga dumating na pagsubok na yan o sitwasyon na hindi natin inasahan na kung saan kung tignan natin at kung ating pong unawain yung nangyayari, ito ay ginagamit pala ng Diablo para tayo ay magkasala o ginagamit din ng Panginoon para tayo matuto. And because of that, we need to choose to take it positively. Okay? We need to choose to be positive on that situation. Na imbes na mainis tayo, masasabi natin, Lord, thank you for this situation. Napasalamat ka pa. At dahil napasalamat ka, alam mo na merong gustong ipahiwatig o may gustong ituro sa atin ng Diyos. And by that situation na dumating sa'yo, ay Panginoon, thank you for this situation na na-test na naman ang aking pong temper. O, di ba? Na-test na naman ang aking pong pasensya. Na-test na naman po ang aking pong pagpipigil. Nagkaroon ako ng kahinahunan, meekness, and I thank you, Lord, for developing this kind of character in my life. Kaya ganun po yun eh. Every situations dapat may nade-develop sa atin. Hindi nade-develop yung anger, hindi nade-develop yung pride. Ang nade-develop po dito yung humility at saka yung mga positive characters. Magagandang mga katangian o pag-uugali ang lalabas sa atin through this situation or through these testings of life. So, it is our choice
Di ba? Piliin po natin maging positibo. Let us count it all joy. Maggalak kayo. Katulad nga ng sinabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 5, tignan nyo babasahin ko pa ulit sa inyo. Matthew chapter 5 verse 10, take note, those who are taking notes, you are highly appreciated. Dahil nga po, sinisigurado nyo na tama yung ating pong napapakinggan. Okay. Matthew chapter 5 verse 10 to 12, tingnan nyo. Anong sabi dito? Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Ang sabi natin dito, mapalad kayo kung kayo ay pinapahirapan dahil sa paggawa ng kabutihan. Dahil sumasa inyo ang kaharian ng langit. Mapalad kayo kung ang isang tao ay ginagawan kayo ng istorya na hindi totoo. Di ba yung paninira? Mapalad daw tayo pag tayo ay sinisiraan ng mga tao ng mga kwentong, mga bagay-bagay na ginawa daw natin na hindi naman totoo. At ang sinabi rito na mapalad daw tayo kung tayo pinapahirapan, mapalad daw tayo kung kahit na tayo ay pinagsasabihan, pinagsasalitan ng masasama, pinagmumura, tayo po ay pinagsasabihan ng bagay na hindi naman natin ginawa. Yung pinaparatangan tayo na sa mga bagay-bagay na hindi naman natin ginawa. Dahil ang sabi ng Diyos dito, dahil dito, imbes na tayo ay mag-react na gusto lumaban at gumanti sa kanila, ang gusto ng Diyos na gawin natin ito. Makinig kayo, ang ganda. Verse 12 sa chapter 5 ng ng Matthew. Matthew chapter 5 verse 12. Imbes na magalit, imbes na makigante, ang sabi ng Diyos, rejoice. Di ba? Mapalad ka. Dahil sa'yo napunta yung pagsubok na yan. Mapalad ka. Dahil sa'yo napunta yung tukso na yan. Mapalad ka. Dahil sa'yo ipinaratang ang mga hindi mo ginawa. Bakit? Dahil tayo nabubuhay para sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, imbes na gawin natin itong negatibo o tanggapin negatibo ang mga sitwasyong ito, though they are really negative, but it turn into positive way, because ang sabi ng Diyos dito, maggalak ka, rejoice, and be exceeding glad. Maggalak ka at magsaya ka ng sobra-sobra. Diba? Hindi lang sinabing magsaya ka hindi lang sinabing maggalak ka. Maggalak ka ng sobra. Ang sabi dito, rejoice and be exceeding glad. Amen. For great is your reward in heaven. Dahil malaki po ang ating matatanggap na gantimpala doon sa kalangitan. Tandaan po natin yan. Yan po sabi ng Diyos. For so persecuted they the prophets which were before you. Katulad ng mga ginawa nila sa mga sumusunod sa akin, mga alipin ko, mga alagad ko, nung una, pinahirapan sila. Dahil pinahirapan sila, hindi yun ang dahilan para mag-quit na sila sa kanilang ginagawa para sa Diyos. But instead, because of the sufferings, persecutions, they kept on doing the things that God wants them to do, the will of God. And they continued on. Though how they were persecuted by the people around them who were against them. But praise God, ang sabi dito, sila ay nagdusa dahil sa pagdilingkod sa akin. And of course, sa iyo din, sa atin din ngayong panahon ito. If we really have that, a heart to serve God, kahit anong sabihin ng ibang tao sa atin, sabi natin sa kanila, sabi natin sa Panginoon, Lord, please strengthen me. Your grace is sufficient for me, Lord. Yung paborito po ng Steph Curry, ang sabi doon, I can do all things through Christ, which strengthens me. And praise God for those verses. They were so helpful. They were very helpful until now and until then. The Word of God will never fade. The Word of God will never fade away, because it is pure
And it's the very word of God. Salamat sa Diyos. So, tandaan po natin yan. So, ito pa. As we understand, tayo po ay matuto at tayo po ay pwedeng piliin na laging magsaya dahil natatandaan natin at naunawaan natin na ang kahalagahan ng mga pagsubok na ito ay meron pong maibibigay sa ating katuruan. Ang mga pagsubok na ito ay magbibigay sa atin ng isang transformation sa ating buhay. Ito po ang magpapabago sa ating pong katangian, sa ating pong kaugalian. Dahil nga po, as we understand the value of difficult times, ang sabi po rito sa James chapter 1 verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, tingnan nito dito sa verse 2 ng James, ang sabi, James chapter 1 verse 2, my brethren, mga kapatid, count it all joy when you fall into diverse temptation. Dapat piliin nyo at ito ay inyong tanggapin bilang magbibigay sa inyo ng kagalakan o kasayahan, kaligayahan kung darating ang pagsubok sa buhay nyo. O, di ba? Di ba, pag dumating yung pagsubok sa atin, ito na naman, nandito na naman tayo. Hindi ba, ulit-ulit na lang? Hindi. Imbes na gano'n na sabihin natin, the way we react should be like this. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this temptation, for these trials. Thank you, Lord, for these troubles. Let us welcome them as friends. Because when we welcome them as friends, then magkakaroon po tayo ng tamang reaction sa mga ito. Okay? At dahil dito ang sabi ng Diyos, tingnan nyo ang sabi niya, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Dahil po sa ating pananampalataya, na susubok po ang ating pong pasensya. Pag tayo sinusubok sa ating pong pananampalataya, nagkakaroon din po tayo ng pasensya. Okay, pasensya. At dahil sa pananampalataya, dahil sa pananampalataya na yan, na nagbibigay sa atin ng pasensya, at dahil dito sa ating pasensya, nagkakaroon po tayo ng tamang trabaho. Ibig sabihin, maayos na trabaho. Dahil nga po minsan, as we all know, kung marami pong mga bumabagabag sa ating isipan, hindi po tayo nakapagtrabaho ng maayos. Totoo po yan. Marami kang iniisip. May gagawin ka, hindi mo magagawa ng tama. Pero, dahil sa ating pananampalataya, nasusubok ang ating pananampalataya, according to these verses that we have read, dito nagtatrabaho ang pasensya. At dahil sa pasensya, ibig sabihin nun, you are willing to wait. You are waiting for the working of God. Pasensya nga nagpapasensya ka. Yung hindi ka nagmamadali. And because of that, as God is working in our lives, dahil dito, maayos po natin yung ating mga ginagawa. Magagawa natin maayos yung ating mga ginagawa sa buhay. That ye may be perfect and entire, wanting nothing. Na wala ka nang hanapin pa. Dahil nga ang Diyos ay lagi handang tumutulong sa atin sa lahat ng difficult situations. Lagi siyang handa, nandyan siya. Ang sabi ng Diyos, tawag ka lang sa akin. Manampalataya ka lang sa akin. Mayroon akong gustong gawin mo. Mayroon akong gustong lumabas sa iyong katauhan na isang katangian na kung saan ikaw ay agagamitin ko. Maging blessing ka rin sa iba. Itong sinasabi ng Diyos sa atin. Okay, Romans chapter 5 verse 3. And not only so, but we glory in tribulation also. Hindi lang ito, sabi niya. But tayo ay nagpapasalamat at luwalhatiin natin o naluwalhati ang Diyos sa mga bagay-bagay na dumating sa ating kahirapan. Mga tribulations. Lahat yan, mga sitwasyon na yan, circumstances do. COVID may come. Have you noticed this? Nasa pandemya tayo ngayon. Isang taon na Maaring ito ang ginamit ng dyablo para matuwa siya. Diba? Ibig sabihin, maaring ang pandemyang ito ay isang alas para sa dyablo.
Bakit? Ganito eh. Nang dahil sa pandemya, naging limitado po ang kilos natin, di ba? Limitado ang mga lugar na gusto nating puntahan. At marami tayong mga gustong gawin na hindi po natin nagagawa. For example, ang Diyos po sinabi sa ating kanyang mga anak na i-share natin ang kanyang salita sa kapwa. So what happened? Nagkaroon ng lockdown. We cannot go from house to house to knock on doors. Hindi natin pwedeng gawin 'yon. Baka sasabuyan tayo ng mainit na tubig eh. Dahil nga pandemic, di ba? Social distancing. Hindi tayo makalapit sa kanya. And even just to hand a pamphlet, kahit layong pag-abot mo lang ng isang bagay sa kanila o isang babasahin, medyo aloof pa sila, medyo awkward pa yung mga taong tatanggap. Bakit? May virus eh. Hindi natin alam. If they are carriers of COVID-19, di ba? And because of this situation, siguro sabi ng Diablo, wow, wagi ako dito. Salamat naman at pinintulutan ng Diyos na magkaroon ng pandemya at naging limitado ang galaw ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Mga nagsishare ng salita ng Diyos. In which, nagkamali po yata siya. It is because of that, mas marami ng mga mas nagkakaroon ng interest na makinig ng salita ng Diyos. Kahit saan lang, katulad dito, mga kakape, di ba? So, tandaan natin, pag tayo ay nasa Lord's side, if we are on the Lord's side, we are always on the winning side. And praise God for that. Kahit anong gawin ng Diablo, hindi siya magwawagi. Dahil greater is He that is in us than he that is in the world, according to the Bible. Dahil pinakamakapangyarihan, pinakamalakas, at wala nang hihigit pa sa Diyos na ating pong tinanggap kaysa dito sa Panginoon ng mundong ito na walang iba kundi ang Diablo. When I say Panginoon, He is the one who's in controlling the minds of those who wants to do bad and to do evil things. Ayan po. So tandaan po natin yan. As we understand the difficult situations, in our difficulties and in our situations, circumstances, these things will come to pass. Dahil alam natin, because of this, the Lord Jesus Christ, God Himself, will strengthen us. Kaya nga sabi ng Diyos, kahit pagod ka na eh. Sabi ng Diyos, kung pagod ka ng gumawa ng kabutihan, kung pagod ka ng maglingkod sa akin, huwag ka mag-alala, I will strengthen you. Palakasin ulit kita. Sige, magpapagal ka lang, magtrabaho ka para sa akin. And I will strengthen thee. I will comfort thee. Dumating man ang kalungkutan sa iyo, nandyan ako. Ayayakapin kita. Ano mang problema ang meron ka ngayon? Tandaan mo, take it positively. Dahil nga po, walang lugar dapat sa ating pong buhay ang pagiging negatibo. So, let us always choose to be positive. Yan po sabi ng Diyos. When we know that hope and prayer can help us to rejoice, ito yun, kailangan po nating ganim sa ating isipan ito. Romans 12:12. Rejoicing in hope, tayo ay nagagalak dahil sa pag-asa. Patient in tribulation, nagkaroon tayo ng pasensya sa mga paghihirap, sa mga kahirapan. At dahil dito, kailangan nating magpatuloy, continuing instant in prayer. So prayer. When we pray, we are saying we depend on God. So tandaan po natin yan. We need to depend on God always, because siya lang po ang makakatulong sa atin at makapagbibigay sa atin ng totoo at tamang character. And that's why in every tribulation that will come in our lives, situations, circumstances that are so negative, let us convert them by choosing to be positive. Salamat sa Diyos. And we need prayer. That's why we need to pray with one another. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang salita. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa pagtuturong muli. Salamat Panginoon for helping us, for showing us
that in every decisions and circumstances in our lives, though how negative they are, we thank you. Because pwede po makonvert ito na maging positive. Dahil po sa inyo. Dahil binigyan nyo kami ng tamang katuruan. Despite of this negativeness, it will turn into positive. Because your grace is sufficient for us. And you can control. As you give us strength, that we can control also our emotions and our reactions in every situation. We thank you very much, Lord. Bless all the viewers and all the listeners. We thank you very much, Lord, for their desire. Please, Lord, bless them more. Please protect their loved ones. Please provide their needs. Heal the sick, Lord. And please, Lord, bless us. And please heal our land. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala. Sa pangalan ng Jesus, we give you all the glory. Amen and amen. Praise be to God sa pagtuturong ating una pakinggan. And now we will play the birthday song for the birthday celebrants today, March 18, 2021, Huwebes po. Happy birthday and happy anniversary sa lahat po ng anniversary ngayong araw na ito, Huwebes, dito sa Ilocos Norte, Asia. Ayan po. Salamat sa Diyos. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati. Happy birthday kay Angelo Gideon Hernandez Pakiran, Edith Jeronimo Bartolome, Lolita de los Santos, Alisa Ranis Makadangdang, kay Pastor Abraham Paul Acosta Daos. Happy birthday, Pastor Daos. Gerald Corpos Tolentino, happy birthday. Kay Dan Ezekiel Tejada, kay Cheston Warren Pascual Ginaban, Jonathan Lea Milyare Asuncion, Norma Ramos Eder, Sherry Fiesta Garasi Marcos Rakuya, happy birthday. Jessia May Salvatierra Salando, Miss Salando, happy birthday. Baby Arabella, Geraldine Alonso, happy birthday. Gemma Abunoy and Angelique Ray, happy birthday sa inyong lahat. Ikaw ay maligaya, katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Happy birthday sa inyong lahat. Birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday to you. Salamat sa Panginoon. God bless you. Birthday celebrants. Ayan po. Salamat sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, sa mga po na nakikinig. God bless you all. God knows your effort. God knows your desire. God knows your heart. May the Lord God bless you with good health and of course, peace in mind and joy within. Salamat sa Diyos. Okay, maraming salamat. Brother Marcelino Gutierrez, thank you very much. Sir, dyan sa Hawaii. Telma Harapal Kulit Nilaw, maraming salamat po. Emerita Baptista Corpus, amen. Thanks Pastor Rafi, ingat po kayo lahat dyan. Thank you very much. Ingat ka rin dyan sa California, Ma'am Emerita. Ma'am Sandra Dumlique ng CSWDO, maraming salamat po. God bless you. Kumusta lahat ng ating mga kasama dyan? Salamat po, Ma'am Sandra. Ating pong batch na matulungin sa ating pong kababayan dito sa ating pong lugar. Okay, maraming salamat po. Sir Mina Pascual, maraming salamat. Muli, Larry, Michelle Ranada, God bless you. Kumusta ka na? Charles Pon, Louis Respicio, Manang, thank you very much. God bless you. John Berriasanya, Neo, Aser Panganiban, William Raynon, Manong Willie, Fiscal JR, lahat kayo dyan. Manang Madeline, Imnas, Antilagring, 30, lahat na kayo dyan. Okay. Neo, Aser Panganiban, Rizalyn Zingson, maraming salamat. Manang Mirna Munoz, God bless you. Peace be with you. Ayan, Grami Krame, of course, Marjorie,
Rosalie Avero Maningas, thank you very much. Susan Pascual dyan sa Baguio, salamat po. Okay, Engineer Mildred Alonso Ramos, thank you po. Engineer Ruli, Pia, si Alonso, Judy and Brenda Rosales, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan po. So, wag po natin kalimutan to pray for one another and to praise God all the time. Sa lahat po na nakikinig ngayon, God bless you all. At muli, panahon na para magpaalam po ang inyong lingkod. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Rafi. Si God pa ay lagi nagsasabi sa inyo sa lahat ng situations. Unahin po natin ang Diyos. God first. Okay? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the NGOs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Please keep on sharing. Thank you, and I love you.